Uh, Hello guys, mga idol. Uh, Huwag niyo napansinin yung mukha ko mga idol. Yung pansinin niyo itong video na meron kayong matutunan dito. Okay? So, ngayon mga idol, meron tayong gagawin. Magpalit tayo ng Shariha sa Ford Expedition. Okay? Tingnan natin yung model. Ford Expedition. So, Ford Expedition siya mga idol, 2014 yung model. So, ito siya mga idol, ipapakita ko sa inyo. Ah, kung gusto mo tong video mga idol, kung gusto mo yung ganitong mga content, yung ganitong mga video, hinanyahan kitang mag-like, tapos subscribe, tapos i-click nyo yung notification bell para sa susunod kong upload, ma-update kayo. Okay? So, ito mga idol, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan siya mga idol, pasensya na sa camera na medyo malabo. Yan lang yan. So, ito mga idol, Ford Expedition 2014. So, papalitan natin ito ng Shariha. So, ito po yung kanyang Shariha. So, bubuksan natin. Sana wag pa dumating yung amo natin para makabidyo pa tayo. So, mga idol, i-video ko to kasi para ano na rin, para remembrance sa mga nagawa ko. Tapos, share na lang din para sa mga nagmamayari ng sasakyan. Okay? So, saglit lang. Yun. Ayun. Ayun. So, ayun siya. Ayun sa mga idol. So, ito siya mga idol. Ito. Ayan. Nasa loob. So, ito yung kanyang Shariha. Tapos, basta, ito yun. Tapos, hindi ko na muna siya tanggalin. Kasi titis drive pa natin to. Sundan nyo lang ang video. Tapos, tapusin nyo para makita nyo kung paano tayo magpalit ng Shariha. Tapos, paano natin i-delete yung code. Paano natin i-trace. Tapos, paano maglagay ng langis. Tapos paano siya i-check. Kasi wala tong dipstick mga idol. Itong transmission na ito, wala tong dipstick. Okay? So ito yung kanyang filter. Ayan. Tapos ito yung kanyang gasket sa oil pan. Tapos ito yung kanyang asiti. Ayan, transmission fluid. Ayan po, Mercon LB automatic transmission. Ayan. So sa hindi pa nakakaalam mga idol, sa baguhan pa lang sa akin channel, ako si Junre. Chung Junre TV yung akin channel. Tapos gumagawa po ako ng automatic transmission, manual transmission, makina, nag-overhaul, tapos konting electrical, tapos suspension. Okay? Tapos konting trouble rin. Pero ang pinakaano ko talaga, yung transmission automatic, tapos sa makina. Pero dito mga idol, nakabase ako sa automatic transmission. Pero kung walang gawa, tulong ako sa mechanical, sa mga makina. Okay? So, update ko kayo. So, sana tapusin nyo yung video para kung sakali man meron kayong sasakyan na ganito or meron kayong problema na ganito sa inyong sasakyan. So, meron kayong idea kung saan o kung ano yung dahilan. Okay? Lumilingon tayo sa likod mga idol kay baka dumating yung amo natin tapos mabulaga tayo. O di ba? Ito ang ating video. Okay naman na mag-video sa pero wag lang tayo magpahalata kay alam mo na baka masita tayo. Maraming salamat. Huwag kalimutan click yung like, subscribe, tapos click yung notification bell para updated ka sa lahat kong video na i-upload. Okay? Maraming salamat. Bye-bye. So, ayan siya mga idol. Binuksan ko to kahapon para lumamig. So, wala tong dipstick sa taas. Ito yung ito yung dipstick niya. Okay? So, dito yan nakalagay. Meron yung butas dito sa gilid.
Ayan. Tapos kung mag-check kayo ng saglit. So dito yan ilagay. Tapos una yon, tapos bago ito, yung takip. Ayan. Okay. So ang sukat nito mga idol 19. Okay. So tanggalin nyo to. Tapos ito na yung dipstick. Ayan, dahan-dahan lang kasi dandahan sa paghugot at pagsalpak kasi nababali ito. Ito nababali. Okay? So ngayon, ibaba muna natin to. Tanggalin natin yung mga bolt. Tapos tanggalin natin yung ball body para makabit natin yung sariha. Okay? Bali yung TCM kasi nandyan sa loob yun eh. Okay? So ito yung pisa niya. Yung pinakita ko sa inyo kahapon. Ayan. So ito yung sariha niya. So ito yung sariha. Buksan natin yan mamaya. So dyan yan sa Expedition 2015. So dito naman sa Expedition na 2011. Ayan, 2011 yan. So pinalamig ko na rin to. Ayan, so pareho lang sila. Ayan, meron siyang dyan, meron siyang bukasan katulad ng isa. Okay, so ang gawin natin, i-down rin natin to. Tapos tanggalin natin yung ball body, tapos yung filter, tapos ball body, tapos tanggalin natin yung TCM para makabit natin yung bagong TCM. Okay? Ngayon, ito yung pisa niya. Ito. Ayan. Meron din siyang shariha dito. Ayan. Ayan. Ayan siya mga idol. So, ito, meron siyang code. Meron siyang code ito. Pinas to dito sa amin. Ito, hindi to pinas dito sa amin. Pinapas sa iba. Pina-check sa iba. Tapos dito pina-repair. Ayun. Pinas dito. Tapos dito ipa-repair. Okay? So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung code nito. Okay? Kasi nandun pa sa taas yung files. So, ngayon madalian to. Ibaba natin yung langis. So, pareho lang sila mga idol. Yan. Yan. Yung pisa sa kabila. Ito yung pisa dito. Okay? So, ngayon baba muna natin ha. Patayin ko muna yung camera. Basta tanggalin nyo lang to. 8mm na bolt. Tapos ma-drain na yan. Okay? So, wala pala tong drain plug. Walang drain plug to. Okay? So, tapusin nyo lang ang video para makita nyo kung paano siya palitan ng TCM. Paano i-check. Tapos, paano siya maglagay ng langis. Tapos, paano mag-check. Okay? Maraming salamat. Keep on watching. So, this is the fluid for this transmission. So, the fluid is not good. The fluid is not already born but not good. Okay, need to change. So now this is the ball body. This is the ball body, and this is, and the TCM is in the up. So you need to remove this ball body and to get the SM or the shariha. Okay, so now I remove this. Ay hayaan ko muna na tumulo. Tapos lipat ako sa kabila, i-drain ko rin yung fluid. Okay? So ito yung fluid niya. Ayan. Ayan siya. Okay? So ito yung kanyang gasket. Ito yung kanyang filter. Okay? So mga idol, so ito yung dipstick doon sa puti na Expedition 2015. So ito yung dipstick dito sa sa item na Ford Expedition. Okay? So ayan o. So ayan. Tapos ayun. Ito yun. Tapos may nakasulat dito kung anong klase yung fluid yung gagamitin. Labo Ayun, Mercon LV. Tapos ito,
Mercon LB. So pareha sila. Pareha sila ng ito 2011, ayun 2015. Okay, so pareho lang sila ng oil yung gagamitin. So ngayon, tatanggalin rin natin to. Ito, oil pan. Okay? Keep on watching lang mga idol. So ito na siya mga idol. Ito yung isang transmission. So yung kanyang fluid okay pa siya. Pero hindi tulad na bagong-bago talaga. Pero hindi lang katulad ng isa na medyo maitim na siya. Ito, medyo mapula-pula pa. Ayan, medyo mapula-pula. Yung isa, medyo maitim na. Okay? So ito yung kanyang gasket, oil pan, tapos yung filter. Okay? So ito yung ball body. Tapos yung TCM, nandun din sa itaas. So kailangan natin ibaba yan. Okay? So, hayaan muna natin tumulo dyan. Ayan. Punta muna tayo sa kabila. Kasi, yun ang unahin natin. Okay? So, keep on watching lang mga idol. So, ayan siya. So, kailangan muna natin tanggalin yung harness para makuha natin to. Kasi konekta yung harness dito. Yung harness dito, ayun, konektado to dito sa ano, TCM. So, kung paano yan tanggalin, ito lang. Meron yung clip dito sa loob. Ayan. Ayan. Tapos, hugutin nyo lang. Hindi matigas ah. Ayun. So, itutulak lang natin. Ayun. 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 Ayun siya. Ayun. So, natanggal na natin. Kailangan pa natin tanggalin yan. Ayun. Sana yun. So, ayun. Ito. So, ito siya mga idol. Ito yung adapter niya. So, hindi ito makukuha. Mahugot pag hindi nyo ito i-release. So, kailangan i-release yan. Okay? So, ngayon, tanggalin natin yung bolt. So, kung saan nyo tatanggalin dito, hindi ito tatanggalin lahat. Kasi mahiwalayan yung ball body, yung upper at lower. Meron ditong nakadikit sa housing, yun lang tanggalin nyo. Ito. Napansin nyo yan? Ito malaki. Sorry sa aking video, medyo malabo. Pasensyahan na. So, ayan, malaki. Ayan, malaki. Ito, maliit. So, itong mga malaki, yung tatanggalin natin. Okay? So, ayan. So, ayun mga idol, natanggal ko na. So, ito yung yung sa loob. Ayan. So, ayan, meron siyang gasket. Ito po yung kulay blue. Ano po yan? Check valve. Check valve ng ano, ETF. Ano yan, parang thermostat. Magbubuka. Okay? So, ano yan, check valve sa fluid. So, dito, ayan, kung makikita nyo, ayan. So, apat yung ano, butas, pero ito hindi lusot. So, tatlo lang yung may lusot. Ito merong rubber, yung dito, yung dalawang rubber, nandun sa ball body. Tapos yung ball body, yun, nilagay ko dun sa mesa, doon ko yun papalitan. Sige lang, ipapakita ko yun sa inyo mga idol. Keep on watching lang. Okay? So, ito yung loob. So, baklasin natin ito yung ano, for 2015. So, yung 2000, ito yun, 2015. So, itong ano, 2011, baklasin rin natin. Okay? So, meron siyang diferensya mga idol. Meron siyang pinagkaiba sa balbadi sa 2011, tapos yung balbadi ng 2015. Okay? Keep on watching lang mga idol para malaman nyo. Okay? So, tanggalin ko muna tong bolt. Itong mga malaki. Isa, dalawa, tatlo. Basta yung mga malaki mga idol, huwag yung maliit. Yung malaki, tanggalin nyo. Tapos, mababa nyo na yung ano, ball body. Tulad ng kanina, release muna natin to. Ayan. Tapos, release natin tong lock dito. Ayan.
Ayun. Ayun siya. Pareho lang ito nung una. Hugutin natin dito. Yan. So, gagawin natin ito. Pagkuha ng gabay. Nandang ulo sa dito. Para mga sila. Para ito naman dito. Ayun. Layat na. So, ayun. So, ito siya. So, meron siyang dalawang o-ring na bilog. Ito isa palapad. Okay? So, yun, matatanggalan natin yan. So, tanggalin muna natin yung balbali itong mga malaki na bolt. Ayan. Okay? So, ayun mga idol, natanggal natin yung ball body sa 2011. Ito, sa 2011 ito mga idol. So, tingnan natin dito. Tulad ba ng isa? Ayun. So, ayun, tulad lang ng isa. Ito, merong gasket pero walang butas. Wala siyang butas dun. Hindi siya tagos. Okay? So, ito lang. Isa, dalawa, tatlo. Okay? Tapos yung rubber nito mga idol nandun sa ball body na dala. So, ayan. So, meron siyang spring. Ayan. Ayun. Tapos, ito pala yung kanyang ano. Ito yung kanyang check valve. So, nahulog. So, dito yan nakalagay. Yan. 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 Okay. So, compare natin to sa kabila. Kung ano yung pinagkaiba nila. Kung mayroon ba silang pinagkaiba rito. Okay. Ayan. Okay. Sa 2011 po yan. Yan. 2011 po. Ayan. 2011. Tapos ito. 2015. Okay. So, tingnan natin kung meron ba silang pinagkaiba. So, meron ding spring. So, meron din check valve. So, hugutin natin. Tanggalin natin. Ayun. So, ayan. Ito yung 2015. Ito. 2015, 2011. Okay. So, lagyan natin yan. Dahil, linisin natin yan. Linisin natin yung oil pan. Tapos, ito yung sa kabila. Linisin rin natin. Okay. So, ngayon, hayaan mo natin sila mag-drain. Magpalit na tayo ng sarihan. Tara, samahan niyo ako. So, ito siya mga idol. Yung battery sa Ford 2015. So, ito yung sa Ford 2011. Okay. So, ito po yung kanyang output speed sensor. Ayan. Ito po yung output speed sensor. Ito po yung input. Ito po yung output. Ito yung input. Okay. Ito yung DCM. Ito yung DCM ng 2015. So, ito siya. Ito po. Ito yung, dito po yung kanya, ito po yung, park neutral safety switch. So, assembly na po siya dito. Okay. So, ito yung, parking kayo, tapos mayroong lalabas dun sa dashboard, ilaw, parking, neutral drive. Okay. So, ito yon. Ito. Tapos, ito yung output speed sensor. Ito yung input. Okay. So, tingnan natin. So, pareho. So, ito yung temperature. Fluid temperature. Ayan. Yung parang resistor. Ayan. So, dito sa taas, pareho lang. So, mas mabuti. Tanggalin natin to. Okay. So, ito yung sa 2015. Unahin muna natin yan para hindi magkapalot. Okay. So, tanggalin. So, ito.
So, ayan. So, ayan mga idol. Ito po yung kanyang pin dito sa kanyang solenoid. Okay. So, ito po yung papalitan natin. So, i-compare natin kung pareho ba. So, ayan. So, pareho siya. Ayan. Okay. Kabit natin yan. Ito yung kabit natin. Bago yan mga idol. Bago natin ikabit. Check muna yun natin yung mga resistance nito. Resistance. Check natin. Okay. Walang tayo ng multimeter. Ayan mga idol, isip natin sa ohms. Tapos, testin natin. Ano natin ng resistance. Okay. Ito yung bago. Bago na TCM. Okay. So, ayan, nakabit na natin. So, itong mga bolt na tinanggal natin, mas mabuti sa paglagay natin doon. Higpitan natin lahat. Ito, hindi ko pa final pinigpitan. Doon na sa pagsalpat, doon ko siya final higpitan. Okay, so, nakabit na natin yung bago na TCM sa 2015 model. So, kabilang natin dito. So, meron ako ipapakita sa inyo. Meron siyang merong may pagkakaiba, ha? Ayan. So,
Ayan. Makikita ninyo. So, ito yung sa 2011, ito yung sa 2015. Dito may butas, dito wala. Okay? Ayan. Meron siyang butas dito sa 2015. Meron butas, dito wala. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pareha lang yung kanyang solenoid. Pero yung diferensya dito, meron siyang butas. Okay? So, tapos na to. Ito naman. Okay? So, ito na siya mga idol. Ito yung lumang TCM sa 2011. Ngayon, ito yung TCM sa 2011. Bago. So, tulad ng dati, compare natin kung pareho na. So, yan. So, sa napansin ko mga idol, yung kanyang TCM sa 2011 at saka 2015, pareho lang. Okay? So, pareho lang siya mga idol. So, dito sa 2011 mga idol, so, ang nabasa niya na codon, output speed sensor. Tapos, ito yun mga idol, output speed sensor. Ayan. Ito, output speed sensor. So, ito yung luma, ito yung bago. So, tabi natin yung luma, kabit natin itong bago. Tulad ng dati, bago natin kabit to, check muna natin yung resistance sa solenoid. Actually, totoo, hindi binasa tong solenoid. Pero mas mabuti i-check na rin natin. Okay. So, pareho lang yung kanya reading mga idol. Okay. So, ngayon, kabit natin yung bago. So, dito pala mga idol. ito. Itong kanyang itong kanyang selector. Dapat masintro to dito sa butas. Okay? Bago nyo i-salpak, tapos bago i-bolt. Okay? So, tingnan nyo lagi dito. Kailangan nakasintro yan. Para sa paggalaw mo ng cambio, kasama to. Mag-indicate dun. Dahil pag hindi to napasok dito sa manual valve, tapos pag cambio mo, hindi ilaw dun sa loob. Okay? So, ayun siya. Ayun. Dapat sabay ito at sa paggalaw nito. Okay? So, ito na siya mga idol. Nakabit ko na yung bagong TCM. Ito yung ball body. Tapos nilinis ko na rin yung bolt at saka yung oil pan. So, ngayon, ikakabit ko na dito. Okay? Ikakabit ko dito
Sa 2015 ito mga idol. Yung sa 2011. Ayun. Idol. Okay. So, unahin ko muna to. Kasi, una tong unang naka-reserve. Okay. So, ayan siya mga idol. Nakabit ko na. Tapos, mas maigi, higpit, i-check nyo yung lahat ng bolt. Pagkatapos. Okay. Check nyo lahat. Kung mayroon ba malawag. Ito, chinik ko yung lahat. Hinigpitan ko lahat. Okay. So, ito mga idol. Ito. Ayan. Yan. Ito yung yung shifting lever. Ayan, yung shifting lever. Tapos, konektado yan dito. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, ayan, dapat sa pagkambyo, sasama yan, kaya pasok yan dito sa kanyang manual valve. Ito, manual valve to mga idol, manual control valve. Ayan. So, dapat yung dowel sa shifting, nakatapat dyan. Tapos yung dowel sa park neutral safety switch, nakatapat din dyan para sa pagkambyo mo sasabay ito. Okay? So, sa pagkabit naman nito mga idol, sa harness dito sa likod, kung paano nyo tinanggal, ganun lang yung pagkabit. Okay? So, nakabit ko na mga idol kasi mahirap i-video, isang kamay lang natin. Okay? So, ayun. Ngayon, ikakabit ko na yung filter. Ayan. Ikakabit ko na. Tapos, ikabit ko yung oil pan. Tapos, ayun naman yung isusunod ko. Yun. Yung 2011. Okay? Ayan na siya mga idol. Nakabit ko na. Higpitan ko na yan lahat. So, hindi ko pa yan nilagyan ng oil, ng fluid. Doon muna ako sa kabila. Itong 2011. Okay? So, ikabit ko naman yung valve body nito. So, ayan mga idol. Nakabit ko na. Ayan. Siguraduhin nyo nakasintro yan. Ayan. Okay? Tapos, ito yung bago niyang gasket. Ito. Tapos, bagong filter. Tapos, linis na oil pan. So, kabit ko lang yan mga idol ha. So, bago nyo ikabit yung oil pan mga idol, bago nyo isarado, siguraduhin yung nakabit nyo yung yung adapter ng harness natin doon sa likod. Nakabit yung harness yung adapter na maliit, tapos i-lock nyo rito. Okay? Tapos bago nyo ikabit yung oil pan. Okay? So, ito siya mga idol. Ito yung kanyang fluid, Mercon LB. 9 liters. So, dito na po siya isasalin. Tapos, ito yung gagamitin natin. Salpakan to dito ng hangin. Tapos, mga 90 lang yung pressure. So, lagyan natin ng fluid. Okay? Bago, ilagay muna natin to lahat dito. Salin natin. Okay? So, dito tayo maglalagay ng fluid. So, hindi pa natin to pinaandar. Lagyan muna natin. Tapos, paandarin natin. Okay? So, ipapatayin ko muna mga idol kasi isang kamay lang yung gamit ko. Yun siya mga idol. So, yun ang kanyang dipstick. So, yun. So, pinainit ko pa ito mga idol. So, ayan. Ayan, meron niyang EMB. Tapos, yung guhit ngayon hindi umabot sa A, nasa dulo ng manual. Okay, so, painitin lang natin. Mga 9.5 liter yung nalagay ko rito. Painitin lang natin kasi magbabago pa yung level. So, doon muna natin sa kabila. Sasalinan natin ng oil. Okay? So, ito mga idol. So, dito naman tayo sa kabila. Ito sa kabilang transmission. So, isasalin natin yung siyam na litro dyan. Okay? So, ayan siya mga idol. Ngayon, pinapainit natin yung transmission. So, 45 degrees Celsius. So, pwede ito i-check mga idol. 46 degrees Celsius o 50. Painitin nyo yung transmission, mga 46 degree to 50. Pwede nyo na-check. Okay? Kasi nagbabago yung mga idol. Nagbabago yung viscosity sa fluid pag kung malamig pa, so iba siya, tapos kung mainit,
iba yung ano level. So paabutin natin ng 50. So ayan na siya mga idol. Ito yung Ford Expedition 2015 na pinalitan natin ng Sharia. So ayan, pinatakbo na namin. So ito yung driver ko. Ayun mga idol, ang ganda. So ganda ng takbo mga idol. Oh, sus. Ayun oh. Oh, wala gunit-gunit sa manubila mga idol oh. 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 May hadlok pa. So, Sir, ganda ng takbo. kaya asay. Ayun. Ayun. I-video mo lang. Mawa ka ba? 180 takbo. Minor 120. Kurbada. Kurbada? 110. Grabe ay. Tapos ang anong hit and run sabihin na patik pa. Ganon. 150. Hagit, jutay lang na hagit ba? Yung ano ba tawag doon? Hapit ba? Yung natawag na pang mintis na pina. 150. Grabe. High speed. Ganon ka lupit dito sa Saudi. Kaya di magtagal lang mga yan idol. sila. Oh. Straight kay mga dandre mga idol. Wala may code ya. Iyan natin. Mamaya na friend ito. So, Ayan lang ito. Uminit na ba ito? Ha? Uminit na. Oo. Check mo na kanina. Kuan? Kuwang ang siyam ay, siyam tunga. Natulo siya naman sa siguro eh. Katuro mo ba? Pinatulog yun kay ako nang gipa agas trabaho ko spikas. Gibuak mo ba yung ano? So mga idol, ito yung puti na Ford Expedition nalabas na. So kinuha na ng may-ari. So ngayon ito na yung tatapusin natin. So ngayon meron siyang fluid, hindi ko pa ito pinaandar. So papaandarin muna natin tapos lalagyan natin ulit. Check natin sa dipstick. Okay. So ito. So papaandarin natin. Ayun. So balik tayo sa baba. Check natin yung fluid. Sigurado ko lang yun, dagdagan natin. Okay. Mga idol, umandar na. So check natin yung fluid. So ayan. Ulitin natin ulit. So ayan, wala siya sa level. Ayan. Ayun. So dagdagan natin yan gamit ito. Okay, dagdagan ko muna mga idol. So ayun siya mga idol, dinagdagan ko na to. Tapos ngayon checkin natin. Lit. So ayan, nasa ano siya. Ayan. Nasa letter E. Nasa letter E po ang level niya ngayon. Tapos painitin natin. So ito mga idol, naka-andar siya ngayon. Tapos titingnan natin yung temperature ng ano dito sa transmission. Tapos i-check natin doon sa labas. Pag abot ng 50 degree yung reading ng fluid temperature, i-check natin doon sa dipstick kung sakto ba sa level. So habang nag-loading yan, so ano natin, sip natin para gumalaw yung ano, para papasok yung fluid doon sa kanyang ano, control valve sa valve body. Ayan. Tigas Uy. Uy, something. Yun, So,
Kung mapansin nyo mga idol, oh, yung kanyang loose, matigas. Yun, matigas, hindi mapihit. Ayan, P0722. Output chop speed sensor, no signal. Okay? Output chop speed sensor circuit. Kadalasan mga idol, pag ganito yung sira, sa Shariha. Kasi naka-built-in yung niya dun, speed sensor. So, kung hindi madala doon sa sigurado na sa loob na yan. Sa mechanical na yung problema. Okay? So, tapusin muna natin. So, kung nagustuhan nyo ang aking video mga idol, kung nagustuhan nyo lang, paki-like, tapos subscribe, tapos i-click nyo yung notification bell para ma-update ko kayo sa susunod kong upload. Okay? Thank you. Maraming salamat mga idol ha. So, ayun. Tingnan natin. Report. Meron siyang code sa PCM. So, ayun. P0722. Output chop speed sensor, no signal. Okay. So try natin i-delete. Okay, so nawala yung code niya sa powertrain control module, yung output speed sensor. So ito na lang yung heating sa aircon. So tingnan natin kung ano yung fault sa aircon. Mode door circuit failure. Heating, ventilation, air condition. Okay lang yan siya mga idol. So ayun. So balik tayo, tingnan pala natin yung temperature. Tingnan natin temperature kung ilan. Tapos check natin doon. Live data. So hanapin natin yung transmission fluid. Ito. Transmission. Ayan transmission fluid temperature 43 degrees Celsius. So paabutin natin ng 50. Tapos check natin dun sa labas. So revolusyon lang natin kahit hanggang 1,000. Ayan. Kahit hanggang 1,000 para mas uminit pa siya. Hanggang 50 degree. Okay. O yan, 44 na. So, ayan na siya mga idol. Umabot siya ng 50 degree Celsius. So, balik tayo sa baba. Tapos, check natin yung fluid kung sakto ba sa level. Okay? So, ayan na siya. So, check upin natin. Mainit na siya mga idol. Ayun. Tapos, ikutin natin ulit. So, ngayon mga idol, nasa liter B siya. So, nasa liter B. So, yan. Mataas yan. Pag mainit, tataas pa yan. So, kukuhaan natin yan. I-level natin dito sa liter E. Okay? So, i-level natin dito sa liter E. Kasi ngayon, nandito siya sa liter B. Tapos, 50 degree pa yan. Pag abot yan ng 80 degree, tataas pa yan. Okay?
Yung mga 90 degree, wala na, hindi na tataas yan. Ganyan na lang. So, ngayon, ilagay natin siya sa letter A. Okay? So, ito siya mga idol. So, ngayon, nasa ano na siya. Ayan, nasa letter A. Nasa letter A lang. Dito mga idol, dito. Dito siya. Sinipsipan ko to mga idol. Gamit to. Ito yung ginamit ko. Pinabacuum. Yan. Ito yung pinabacuum ko. So, kinuhaan ko siya. So, ngayon, sakto siya sa level. Pag mainit, pupunta yan dito sa letter B. Okay? So, ngayon mga idol, test drive natin to. Yung, ito yung Ford 2011 Expedition. Okay? Tapos, pagbalik natin, check natin sa computer kung wala na ba yung code. Okay? So, ayun siya mga idol. So, reverse. So, drive natin. One, two, three, four, five, so, yung 6 mga idol, ang lakas na. Ang lakas na. So, pasok siya. So, okay yung kanyang takbo. Okay yung kanyang shape. So, pwede na, pwede. So, balik na tayo. Ay, meron pa tayong gagawin doon. Meron tayong babaklasin na 680 sa Shira.